Ito po ang problema ngayon. Magpapataw na naman ng panibagong tax. Pahirap sa taong bayan. Kasi hindi na sila makakurakot di ba? Nabuking na itong ghost projects nila. Kita mo, ang dami na pataas na ng pataas. Hindi nyo napapansin? My last checking is 61.7 na po ang dolyar. Pataas na pataas ang dolyar, tapos tumaas na naman ang gasolina at diesel, tapos ito na naman panibagong parusa ang gagawin ng gobyernong ito. May bago na namang tax. So ito pag-usapan po natin Think happen. Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay? So, the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure. Read between the lines. Grabe ang pressure na sinasalubong nitong mga senador. Pressure saan? Siyempre, bibigyan ka ng karir. Bibigyan ka ng maleta, papangakuan ka ng kung anong siguro, panibagong suporta sa politika. And at the same time, pag hindi ka sumunod, kakasuhan ka. Negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Alam naman Who lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit, Tanong ng mga media na ganyan, sino? Alam nyo naman kung sino nagpe-pressure na nanakot? na message, Bobo ba we're kayo? here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So, nagsisinungaling talaga sa presidente. So, there's a lot of lies. Kasi sabi ni Cayetano, siguro nagiging lang siya, civil sa presidente, no? Or nilalaro niya si Bongbong Marcos kasi sinasabi niya, positive nga, di ba? At niloloko, di umano nitong si Matibag ang presidente. I don't think so. But naunawaan ko tong strategy na ginagawa ni Cayetano para to force na suspindihin si Matibag. Kasi bakit naman may driver na may nagpaputok sa loob ng Senado? Bawal po yun. Unless utos ng presidente. Misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say, we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So, ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero Yun, walang problema, di ba? Kuhanin niyo yung boto ng minority, majority, etc. Kung ano man sa man kayo, walang takutan. Kung didemanda mo yung isa dahil sa ghost project, dapat idemanda mo lahat yung may ghost project. Anong point natin? Hindi double standard. Yun lang naman. yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. Uulitin ko this is very dangerous. Gusto nilang palitan ng constitution. Itaga nyo po ulit itong sasabihin ko. Pag nakaupo sila Tito Soto, mapapalitan ng batas natin, mapapalitan ng konstitusyon, si Bongbong Marcos mananatili sa kapangyarihan beyond 2028. Napakadelikado at yan po ang plano nila. Kaya last defense tong Senado. We have to protect the 13 senators. What does that feel like? Parang you're walking on eggs. Ganun ba yun? Very thin line. It's what? 13, 11? Yeah, pero And then alam mo, yung dalawang the last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, Alam mo, may kumukutsa dito kay Cayetano na siya ay Lord ng Lord. Alam nyo, ano niya yan faith niya yan. Huwag po nating kutsain yung kanyang Dahil, una, wala naman siyang kaso. Wala naman siyang ginagawang masama. Dahil ba hindi nyo kayang pilipitin yung kanyang leeg, hindi nyo matanggap kung anumang faith meron siya. Kaya kasi may papakita ako mamaya sa inyo, karugtong po nito. Ang bastos talaga. I just have to make sure that every day is a day
I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho, kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But kaya yan, medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes, and this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Yun. Eto problema. Masakit po yan. May bago na naman pong gustong gawin itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Tax. Tayo na isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Tayo pa ang pinakamalaki ang tax. Tapos ninanakaw lang nila. Kaya nga ang sabi ni Cayetano, bago tayo magpatupad ng tax, pakita muna nating nagtitipid tayo na meron tayong 10% savings. Talaga naghahagilap ng makukurakot tong gobyerno. Pangalawa, seryoso tayo dito sa paglaban sa korupsyon. Ipakita nyo muna na makukulong ang mastermind ng flood control scandal at saka ghost projects. Wala pong problema yung tax. Kasi kung ang tax ay mapupunta sa infrastructure, sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino, sa kalusugan, di ba? Sa healthcare, yung tipong talagang pakikinabangan at aasenso ang buhay ng taong bayan, walang problema ang tax. Pero kung yung tax ay ninanakaw lang, ginagawang ghost projects, nakikita po namin yung ghost projects na yan. Araw-araw po, ninakaw lang yan. As anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Gusto pang mangutang. Wala na nga kayong infrastructure, gusto nyo pang mangutang. Wala na nga kayong ginagawa sa korupsyon, gusto nyo pang panibagong tax. Wala na ba kayo talagang gagawin kung hindi yung sarili ninyo iisipin ninyo? Paano kayo magpapayaman? Ngayong nabuko kayo dyan sa ghost projects, wala na kayong mahanap na korupsyon, magdadagdag kayo ng tax. Tapos sinong papahirapan nyo? Taong bayan. Kayo naman na mag-bear ng losses. Huwag naman taong bayan. Eto, papakita ko sa inyo. Merong isang kababuyan, itong babae na ito video, papakita ko sa inyo, video ng kababuyan. Babae pa man din. Tingnan po ninyo. Yung sikat na ngayon lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po yung, basta hindi ko po kukunin si Senator Alan, mahalaga po yun. Ay, alam mo, Claire, that is a bad joke. Kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at Lagi ka nababanggit. Oo, galing. May hirap po mag-quote ng scripture and may straight face. Diba? Kita mo to si si Claire, wala na siya talagang pinipili. Pati ba naman yung faith ng tao, pupunahin mo pa. Try mo kayang gawin yan sa mga Muslim, diba? Gagawin mong katawa-tawa yung kanilang Diyos. Sa akin wala namang problema kung gagawin mong katawa-tawa yung Diyos because I know kaya naman niyang ipagtanggol yung sarili niya. Ang sa akin lang, medyo galing pa sa babae, medyo kababuyan yan. Ginagawa mong katatawanan yung pangalan ng Panginoon. Alam mo naman kung sinong tinutukoy doon ni Cayetano. Walang problema kung hindi ka naniniwala sa faith ni Cayetano. Walang problema. But you respect yung faith niya. And at the same time, do not use the name of the Lord in vain. Wag po ganun. Hindi po maganda yan. Hindi po joke yan. Hindi po magandang joke yan. Patawarin ka ng Panginoon, no? Dahil marami na akong nakitang ganyan. Binababoy ang pangalan ng Panginoon, hindi magandang kinahinatnan. Wag naman sana patawarin siya. No? Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa vlog ni Coach Oli. Wag po nating kakalimutan Patuloy po nating ipagdasal ang ating bayan. Nandito na po tayo sa sitwasyon na malapit na po mabulgar, ma-expose ang mga magnanakaw ng bayan natin. Patuloy nating ipagdasal kahit sino pa mayan na ma-expose sila, na mapanagot po sila. Dito na tayo at malapit nang mailalabas. Ito nga, 'di ba, sabi natin meron nang nakaupo, no, na meron nang nilagay, ipinalit sa pwesto ang bawat committee. Pero hindi kayo nagtataka
bakit ang Blue Ribbon tila wala pa. Ang dinig-dinig po natin dyan, medyo isususpense nila ng konti. Bakit? Diyan po sila nanginginig sa Blue Ribbon na yan. Para hindi sila maka-opensa, baka ihuhuli nila yan. Pagpapalit ng Blue Ribbon, ihuhuli nila yung paglagay ng tao dyan. Sa akin lang naman, kahit sino ilagay dyan, Pia Cayetano, Chis Escudero, Marcoleta, basta wag lang si Lacson. Please naman, wag naman yung walang kaalam-alam sa batas. At saka tilang talagang pinagtatanggol yung mga mastermind. Maganda naman ang kakahinatnan kung sino man ang ilagay nila dyan. So, tuloy lang po tayo. Maganda po. Nadidinig ko po yung plano dyan sa Blue Ribbon. Maganda po kakahinatnan yan. Ipagpatuloy lang natin yung pagdarasal ng hindi maagaw ng kadiliman at ng mga magnanakaw muli ang Senado.